Yo, good morning. Sunday ride with our BMW R90. Meron lang tayong iabot dito sa mami nung kaibigan natin, kay Tita Edna. Tapos, kwento ko sa inyo yung tatlong bagay na hindi ko gusto sa bike natin na to. Siyempre, sabi nga nila, there's no perfect motorcycle. Siyempre, itong motor natin hindi rin perfecto. 3 things I don't like about my BMW R90. Cold start. Hindi mo masyadong maingay ito. Ay, kapitan natin yung plaka natin. Pwede na lumayo. Sa amin to sila Tita Edna. Ito lang din sa Marikina. Conception area naman sila. Ano, okay yung view ng ating Go 3. In-adjust ko yung, actually tinape ko, niwento ko sa inyo, nakarinig nyo yung vlog. Talagyan ko ng electrical tape para maging permanente yung kanyang mount. Parang napataas eh. Tingnan natin kung okay ang kanyang point of view. Gusto ko sanang lumayo ngayong araw, Sunday, kaso nangali tayo ng gising. Latagan ko na kayo at 3 things I don't like about my R90. Yung dalawa dito pwedeng i-address, sabihin pwedeng gawa ng paraan. Yung isa hindi ko sure kung pwedeng gawa ng paraan, pero parang wala pa ako nakitang may ginawa tungkol dun. Okay, yung unang-una yung kanyang saddle, yung kanyang seat, saddle comfort. Sa experience ko, pagka nakaride na ako ng mga 1.5 oras bago mag-2 oras, nararamdaman ko na hindi siya ganun kalambot. Especially mas madalas kong gamit yung ating scooter, yung ating Vespa. Yung upuan nun talaga, sobrang lambot ng upuan nun. Kaya pagka sumasampa ako dito, ramdam na ramdam ko yung difference ba. Siguro ako lang yun, pero yung saddle comfort niya pwedeng ireklamo, pero sabihin ko minor lang. Pwede ka naman pa-customize to kung talagang kakariring ko na gusto kong baguhin yung kanyang yung kapal. Pwede naman pa-customize to. So, pwedeng i-address, kumbaga, makagawa ng paraan. Tulad nga na sabi nila, walang perfectong motor, lalo na walang perfectong rider. Yung rider ng big bike na to, mabilis sumakit ang puwet. Go na. Malapit na dito yan.
muna yung bahay ni tita bago kayo, saka kayo ibabalik ha, para hindi na store. Alright, yun, ayos na. Hindi na natin epektos ni tita. Number 2 natin na yung price point niya na SRP nito 1. Modelo nito noong 2021 pagkakaalam ko 1.275. Yan ang kanyang SRP. Para sa ganung halaga, yung kanyang rim set hindi tubeless. Although spoke wheels na itong model na 719, naka spoke wheels, hindi siya tubeless. Sana sa kanyang price point na yun, dapat sana tubeless na yan. Pero may address yun, katulad nung saddle comfort nito, pwede mo pa customize yung upuan. Itong rim set nya, pwede mo pa convert sa tubeless. Yung isang tropa sabi sa may Big Bike Tech sa Katipunan, naggagawa sila doon ng nagko-convert sila ng rim set to tubeless. Ma-address mo pa rin, kumbaga magagawan pa rin ng paraan. Number 1 sa listahan natin, sana nagawa ng paraan ni BMW para sa kanyang price point, yung kanyang gas gauge. Wala siyang gas indicator. I-indicate niya kung wala paubos na yung gas mo, pero yung gas level gano'n pa karami, pero kung gano'n pa karami yung gas mo, hindi kasama sa indicator sa gauge. Paraan naman para ma-check mo yung fuel consumption. Ako, ang style ko, kada karga ng gas laging full tank hanggang sa mag-automatic. Tapos kung nag-automatic na siya na puno, ganyan, siyempre hindi ko na pinasasagad sa leeg yun. Hindi daw maganda yung ganun sa fuel tank, hindi pinupuno masyado. Style ko dito, kada full tank nya, pag umabot na ako ng 200 kilometers, papakarga na ulit ako ng gas. Yun lang, sinimplihan ko na lang. Kada 200 kilometers karga na ng gas, yun na lang. Wala na masyadong maraming competition. Hindi ko naman pinaka-araw-araw to eh. Pang leisure riding lang natin to eh. Tatlong bagay na
ilalagay ko sa must be nice category nitong ating motor. Yung saddle comfort, yung kanyang rim set na hindi tubeless, yung kanyang gas gauge. Yun, short vlog lang, uwian na rin. Kung nakaabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat po. Baka naman nagustuhan nyo yung content natin, pwede nyo i-consider mag-subscribe. Libre lang po yan. Thank you for watching. Till next vlog. Bye-bye.